So guys, magandang hapon. Ang oras natin, magto-12 na, 11:55. So today's videos ay nagre-ready ako papuntang Laurel, Batangas, no? So pupuntahan natin to. Ayan, isa sa pinaka magandang tourist attraction na pinupuntahan, isang lumang simbahan na kung tawagin ay Simbahang Bato dito sa Laurel, Batangas, no? So matagal ko na siya nakikita dito sa online. Nakikita ko siya sa mga post ng mga nagpupunta doon. So parang gusto kong puntahan, no? Although wala akong ibang makakasama, wala akong ibang makaka-ride ngayon dahil lahat busy. So total wala naman akong ginagawa dito sa bahay. At the same time, day off ko today. So pupuntahan ko itong Simbahang Bato sa Laurel, Batangas. Alright, so nagre-ready lang ako. Yan, mga naka-charge pa yung iba kong gamit. Yung stick ng aking drone. So malapit nang ma-full charge. Naantay ko na lang. Tapos yung ibang battery ko, ito tulad ng battery ng aking camera sa helmet. So nire-ready ko na siya, guys. Alright. Kailangan to mga battery. And ito mga charger, syempre kailangan natin to, guys. Hindi pwedeng wala to. Okay. Ano pa ba? Yun, mga charger ng phone. Aking mga itong aking mga power bank. Alright, so kailangan to power bank. Okay, so abangan nyo ako, guys, sa pagpunta ko na Laurel, Batangas. Sa mga hindi pa nakakarating dito sa Simbahang Bato, so it's time na makita nyo. At siguro may iba nakapunta na rin dito, no? Pero ako hindi pa talaga. Although naririnig ko na siya matagal na, kaya medyo nagkaroon ako ng interest na puntahan. So i-ready ko lang to, guys, sa aking mga gamit. I'm ready. Alright. I'm ready to ride. Solo long ride. First long ride this year, 2026. So today is January 19. Time check 12:20. Okay na yan. Alright, let's go. Alright. Okay, sana magkasya ito mga gamit ko. Ayun, kasya naman. Kasya naman, guys. To 36 na. Alright, let's go. Isa lang yung kamerang gamit ko, guys. Ito lang nasa aking helmet. Sana hindi matanggal yung pagkaka-charge niya. Ayan o, nahuhugot, lumuluwag. Alright, let's go. 1 hour and 49 minutes yung ating estimate time arrival. Going to Laurel, Batangas, Simbahang Bato, guys. Ito oh, napakaganda, tingnan nyo naman.
Ayan, hindi ko alam kung ganyan din sa personal. Hopefully ganyan din sa personal. Ang ganda niya. Kasi may nagsasabi sa video lang daw maganda. Pero para patunayan natin, so tayo na mismo pupunta doon. Tingnan natin kung talagang sa video nga lang talagang maganda to. Alright, so update ko kayo mga bossing. Hanap lang ako ng gas station dahil magpapa full tank tayo. Siguro dyan banda sa may before mag San Pedro, meron dyang Petron. Alright, let's go. Withdraw muna tayo guys. So nandito na ako sa San Pedro. Withdraw lang ako ng budget. Withdraw lang tayo saglit. Hey, take cash ka dyan. Nakuha ko na nga yung cash. Resibo na lang. Alright. Okay, tapos na tayo sa budget. Pagas naman tayo mga bossing. Motorcycle lane. Kulay pula bossing. Full tank pula. Okay na. Patap na lang. Ha? Wala eh. Thank you. 205. Alright, tama. Alright, let's go. Alright, dito na ako sa Binyan, Laguna. Ang oras natin 12:55. So meron na lang tayong 1 hour and 32 minutes. So arrival time natin estimated is 2:26 PM. So dito ako dadaan sa Carmona. Labas tayo ng Tagaytay Road mga bossing. And update ko ulit kayo pagdating ko sa Tagaytay Road. Alright guys, nandito na ako sa Tagaytay Road. Ang oras natin 1:19. So meron na lang tayong 1 hour and 1 minute bago makarating sa Laurel, Batangas. So yun guys, ang ating pupuntahan ay isang dinarayo. Isa sa napakagandang pasyalan. At the same time, ito ay simbahan, church. Ito ay gawa sa bato or parang biglang lumabas. Hindi ko alam kung ano yung tunay na kwento, pero isa siyang simbahan ng bato na kung makikita nyo, kung napadaan na sa page ninyo, eh napakaganda naman talaga. Hindi ko lang alam, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, kung sa personal ay same lang yung ganda nito versus dun sa page o dun sa mga lumalabas na video sa Facebook, no? Ganun pa man, maganda or hindi, siyempre iba pa rin kapag simbahan, di ba? Dahil lahat naman ng simbahan eh
maganda, walang pangit, di ba? So yun, ito yung pupuntahan natin ngayon, Simbahang Bato dyan sa Laurel, Batangas. At nandito na nga ako sa Tagaytay Road, Santa Rosa. Ayan, nandito na tayo sa may malapit sa may ginagawang bagong SM. Ayan, hindi ko alam kung SM Premier ba talaga yan or Yulo, kasi may mga nagsasabi hindi naman daw siya SM Yulo Premier. I don't know, abangan na lang natin hanggang sa matapos. Siguro naman malapit na to. This year yata mag-o-open, I don't know. We'll see. Kasi medyo malaki to. Yung harap niya dito, ayan, medyo halos, ayan, may mga salamin na rin. Kakaiba yung design niya, guys. So mukhang magiging magandang klase ng SM to, guys. Premier. So located dyan dito sa Barangay Santo Domingo, along the highway Tagaytay Road, bago mag Puting Kahoy dito sa Silang. So halos boundary siya ng Santa Rosa at saka ng Silang, Cavite. Kung papunta ka ng Tagaytay at nasa Tagaytay Road ka, so nasa left side siya. At kung manggagaling ka naman ng Calax Expressway, paglabas mo ng Calax, exit ka ng Santa Rosa, so right side, pag kanan mo, so makikita mo na siya sa left side mo. Alright, so update ko kayo mga bossing pagdating ko dito sa may Kulot Road. Kay Kulot, tama ba? Kay Kulot Road ba yung ating dadaanan? Update ko kayo mamaya mga bossing. Anong lugar na ba to? Tartaria? Ay, Tartaria na nga ito mga bossing. Ito yung malapit na sa PNPA. Ito Barangay Silang, Barangay Silang, Silang, Cavite. Barangay Tartaria, Silang, Cavite. Alright. Gandang taas na ito, yung PNPA. Hindi ako nagkakamali. Ito nga, PNPA na to mga bossing, 100 meters away ahead, ayan, Philippine National Police Academy. Ito sa left side natin. Diyan nagtitraining ang ating mga kapulisan. Diyan sila nag-aaral kung paano maging criminology. So medyo malapit na tayo mga bossing sa may Kay Kulot Road. So yun yung ating lilikuan pa kaliwa bago makarating ng ano bang road, nakalimutan ko yun, sa may papuntang Talisay Road mga bossing. Before mag Sky Ranch, kakaliwa tayo dun sa may papuntang Talisay Road, zigzag. Ang sarap mag-ride dito mga boss, medyo malamig ang hangin, tapos malawak ang kalsada na makinis. Ayan yung isang lane napansin ko lang masyadong malaki. Eto, ang lawak ng bawat linya ng kalsada dito. Nga lang may mga kamote minsan, katulad nun, bigla na lang pumasok. Gawa ng mga walis tingting at tampo. Ang oras natin is 1:29. Estimated time arrival is 2:14 PM. So medyo nabawasan mga boss. Kanina 2:26 yung ating estimated arrival. So ibig sabihin medyo napabilis tayo ng takbo. At mayroon na lang tayong 50 minutes and 31 kilometer sa natitira nating estimated time.
So update ko kayo mga bossing mamaya-maya. Ito yung kalsada na medyo sumisikip. Kumbaga parang ito yung imbudo. Ito daming baka mga bossing oh. Ayan, kung gusto niyo bumili ng karneng baka, nandito pala oh. Tindahan ng fresh na fresh, pang bulalo, pang beef steak, pang tapa. Saan ba yung binibilang ko ng pasalubong dito dati? Ito yata, ito nga, ito Caltex. Ayan, mga tindahan ng prutas. Mamaya dyan tayo bibili ng prutas. Medyo mura ang prutas dyan guys kumpara sa iba. Ayun yung bilihan ng The Original Buko Pie Bake Shop. Ayan, dyan ako bumibili. Mamaya pagbalik natin. Tapos yung bilihan ng mga antique. Ayan, pala, nalagpasan ko na. Mga antique na gamit. Antigo, figurine, mga lumang accessories, mga collection product. Tapos meron din dito yung tindahan ng mga balisong. Saan nga ba banda yun? Baka makalagpasan natin. Tindahan ng balisong. Dito yung banda sa kanan. Nawawala. Asan na kaya? Wala na. Lumagpas na yata tayo. Ang gaganda ng balisong dito mga bossing. Ayun oh, mga pang outdoor. Wala na mga boss, lumagpas na yung tindahan ng balisong na sinasabi ko. Di bali mamaya pagbalik ko. Oh, dito pa lang pala guys yung tindahan ng balisong oh. Ayan si Jeron, ito yung kilalang gumagawa ng balisong dito, si Jeron. Kaya lang sarado. Sarado to boss. Sa hapon na. Thank you. Jeron Balisong. So yan yun guys, sa Taal yan ang kanilang pwesto. Taal, Batangas. Kung di ako nagkakamali, yan yung na-interview ni sino nga ba yun? Karen Davila. Parang si Karen Davila nga ata. Sobrang gaganda ng gawa niyang ano dyan, balisong. 1.5 kilometer mga boss, paliko na tayo na Kaikulot Road. Parang traffic. So 45 minutes na lang, nandun na tayo. So 2:20 yung estimated time. Naka-red. Inabot pa tayo ng red. Ito guys yung Kaikulot Road. Ayan. Ito yung mga papunta ng One Tagaytay Plaza, sa Hotel Suite, sa Picnic Grove Tagaytay. Ayan, Tagaytay City Market, dyan din ang way. Imbis na dumiretso doon, pwede din dyan. So pwede rin naman dito. Mas malapit dito kung papunta ka ng Tagaytay City Market. Nabutan lang tayo ng stoplight. Okay, get ready. Tayo na susunod. Let's go. Let's go, kulot. Ayan. Pagdadaan tayo sa mga ganitong klase ng tulay, magbigay galang tayo.
sa pamamagitan ng pagbusina before ka umakyat ng tulay at pagkatapos kailangan magbusina tayo. Dati ang alam ko kay Kulyat yung tawag dito. Kay Kulot pala, hindi Kulyat. Kulot Road. Maganda ng bahay oh. Windy Peak, Tagaytay. Siguro ang mahal ng bahay dito. Binabayaran kasi dito yung ambience. Grabe oh, ganda. CCT Tagaytay Retreat and Training Center. So ito guys yung sinasabi kong ano, akala ko dati Liberty. Ayan, Mama Mary pala yan. Ayan, yan yung papuntang Picnic Grove. Ayan. Dito mayroon ding way, ayan oh, Picnic Grove. Ayan. Pero palabas pala yan, exit yan. Dito yung isa, ito yung Picnic Grove. Yung isang entrance. Eto. Ayan, papuntang Picnic Grove yan. Entrance is 75 pesos. So, doon pa tayo banda sa may bago mag Sky Ranch. Meron tayong liliguan dyan. Papuntang Talisay Road. Malapit na, konti na lang. Half kilometer. Ito yung elementary ng Sungay, Barangay Sungay. Ayan. Huwag kang magpapaloko-loko dyan, susuwagin ka nyan. Ito Barangay Sungay, Tagaytay. Ito to, papuntang Talisay Road. Ito, terminal ng tricycle. Kala ko hindi nagre-record yung ating camera. Salita ako ng salita. Ito na yung Malabitukang Manok na daan. Ito yung Balay Taal naman. Yan. Maganda dyan mag staycation. Wow. Wow, wow, wow. Medyo accident prone tong area na to. Itong kalsada na to. Ayan, kapag hindi nyo kabisado tong lugar na to, hanggat maaari 100 times na pag-iingat. Kasi maraming na-aksidente dito. Ayan, alalay lang ng brake sa likod. Tapos naka-engine dapat. Wow, ganda ng bahay na to. Grabe. Meteor, tingnan nyo naman. Likong-liko yarn.
So di ba nandito tayo? Yung pupuntahan natin doon mamaya nandun. Nandiyan sa may nandun sa may baba. Sa baba nito yung way natin. Tingnan nyo ha. Paunahin ko sila. Kung gaano kaliko yan oh. Kita nyo. Ayan. Oh, taran. Oh, sabi ko sa inyo, di ba? Nandun. Oh, doon tayo galing sa taas doon. Doon tayo galing oh. Tingnan niyo naman yung bahay na yan. Nasiraan pa si tropa. Oh, di ba? Doon tayo galing, doon sa taas. Kapag nandito ka, boss, mga bossing, pag dito kayo. Oh. Wow. Ang tarik no. Pag mahina sakyan mo diyan, di ka pwede diyan. Kita niyo 'yun. So pagpupunta kayo dito mga bossing, ayan oh. Lagi kayong mabibingi dito kasi taas, akyat taas. Ito yung Talisay Road mga boss. Gulat naman ako doon. Ito yung Talisay Road. Ayan oh, di ba? Pag mahina ka dito tapos ka dito. Walang dyan naman si kuya. Solid lane na nga, nag-overtake pa. Ma-aksidente ka talaga pag ganyan ang style mo sa pagdadrive. Nabibingi yung tainga ko. Wala akong naririnig. Medyo tumaas na kasi yung ating pwesto. Ayan. Alalay lang. Medyo tipid to sa gasolina. Pero matakot to sa gas-gas at uhod pag nagpaluko-luko ka dito. Gunggong! Pero akalain mo guys, itong mga ganitong klase ng tricycle, ayan. Parang e-trike, di ba? Pero ano yan, may makina yan. Akalain mo punong-puno yung mga yan, nakakaakyat sila dito. Mula sa baba. Ang lalakas ng mga tricycle na yan, bilib ako dyan. O, di ba? O, ayan na naman, o. Bumabalik na naman ang kalsada. O. Yun, doon tayo galing. Doon, o. Kaya nga hindi ka pwedeng magpapaloko-loko dito. Ayan. Dito ka magkamote, panigurado. Pupulutin ka dun sa Taal Lake. Ayan o, Taal o. Bulkang Taal. Medyo matakaw dito sa preno. Kasi nga puro pababa. Alright. So 5.1 kilometer to Talisay Laurel. Diyan sa bandang baba. Konti na lang, ilang sigsag na lang yung madadaanan natin. Ayan, papasok na tayo ng Talisay, Batangas. Ayan o. Gateway to Taal Volcano. Welcome to Talisay. So, nasa Talisay, Batangas na tayo. Tingnan nyo naman guys ang view dito oh. Ayan. Tingnan nyo naman yan. Grabe no. Ayan. Yun yung mismong Taal. Ayan o, yung bundok na yan. Kita ba?
Ito ba natin mga bossing? Ayan. Yan yung Taal. So ayan, kita nyo. Ayan yung Taal, boss, mga bossing. Ayun, oh. Ayan yung Taal. Grabe, no? Tapos mahulog yung cellphone ko dun sa baba. Patay. Ayan. Ayan, ito another zigzag na naman to mga bossing. Ayan, oh. Teren. Hindi ko alam kung madadaanan natin dito yung ano, kung madadaanan natin yung naglandslide. O yan, o. Overlooking. Mamaya na tayo mag picture dyan mga boss. Ganda, no? Wow. Mamaya na tayo pagbalik. Dito muna tayo sa may simbahan pa to, so, saan yung ating pakay na pagpunta dito. Oras natin 2:01 at meron na lang tayong ilang minuto na ba? 30 minutes na lang pala, malapit na. Malapit na tayo. Nabibingi na naman ako. Masyadong matigas yung gulong ko sa harap. Pag nilambutan ko naman, matigas iliko, makunat. Another zigzag. Nagjuju. Wala ko, hindi ako nag-record. Wow. Grabe kung makabangking naman yun. Bilis niya, oh. Walang takot. Ako natatakot na ako sa mga ganito. Hindi na katulad dati, talagang kahit bumangking ako ng todo, walang problema. Ngayon hindi ko na kaya.
Alright, so kakanan na tayo dito. Ito papuntang Tanawan, Batangas, kaliwa, papuntang kanan yung Laurel. Alright, let's go. So palabas na tayo bossing ng mga boss ng Barangay Balas. Ito naman yung Barangay Buko. Ayan, dito sa Laurel. Ang ganda ng kalsada dito mga boss. Ayan o, lahat espalto, malinaw ang kulay ng kalsada. Walang lubak-lubak. Bihira pala mga sasakyan dito, mga bossing. Ito yung kanilang pamahalang Barangay Buko, Talisay, Batangas. Talisay pa pala, sorry. Talisay pa pala to mga boss. Way lang papuntang Laurel. Grabe, ang ganda ng dito mga boss Barangay Caloocan. Ito, Barangay Caloocan na to. Maliliit lang yung barangay dito, napansin ko lang. Sarap bumangking. Nakikita nyo ba yung nasa tuktok ng bundok na yun Mga building, yun Malayo yun, nasa pinakatuktok na bundok. So mayroon na lang tayong 22 minutes bago makarating sa ating pupuntahan. Ayan, 8.9 kilometer. Napakalapit na mga bossing. Okay, panibagong barangay ulit tayo. Ito naman yung Barangay Laines, Talisay. Barangay Laines. Ayan siguro malinis dito. Wala talaga ako napapansin ng mga jeep na commuter. Pag entry ko pa lang dito, wala akong napansin. Hindi kaya uso ang biyahe dito. May mga sariling sasakyan siguro mga tao dito. Mayayaman kasi mga tao dito guys. Sa totoo lang, dito sa Batangas, halos lahat ng mga tao dito mayayaman. Dahil karamihan dito may mga fish pond. Ayan may mga bangka. Ayan oh. Okay, Barangay Sampaloc na tayo. Sangguniang Barangay 2021. Parang ang sarap magtambay dun sa tabing dagat doon So ito yata yung pinakang bayan nila mga bossing. Hindi kaya? Medyo mainit sa mukha. Barangay Sampaloc. Malaki pala tong Talisay. Kaya lang yung mga barangay napansin ko medyo maliliit.
dito. Wow, ang ganda ng daanan. Wala akong masabi, grabe. Para tayong nasa papuntang Tanay Rizal. Oh, ang daming isda dito, mga tilapia, bangos. Mamaya bibili tayo. Eksakto. May mga live tilapia. Tabing dagat na to guys, itong ano natin, nasa left side natin, tabing dagat na to. Ayan, tabing dagat yan. Very familiar sa akin yung lugar na to, may kamukha sa amin. Parang sa Marinduque lang din to. Sa may pinutol na bundok. Tabing dagat oh. Malapit na tayo. Laurel na yata to. Ayun, Laurel na to mga bossing. Nandito na tayo sa Laurel, nakapasok na tayo. Laurel, Batangas, sa tabing dagat pa rin. Ang dami pang mga dinidevelop dito. Ayun oh. Ayan oh, yung Taal sa gilid natin. Taal volcano, mamaya magpapalipad tayo ng drone dyan. (2:14) ng oras natin. Pero ilang kilometro lang? 4.9 kilometer. Malapit na. Kunting-kunti na lang. Fernandez. Oy, magpipiesta pa yata dito. Manalo, Ilagan. Ano yun? Berinayan? Berinayan Bridge. May papasukan tayo pakanan mga bossing. Ayan, mayroong 190 kilometers ay meters. 190 meters na lang meron tayong papasukan sa kanan. Alin kaya yun? Ayun, yun, may nilikuan. Alright, dito. Tapos 450 meters
Kaliwa. Pwede siguro tayong magtanong. Ate, pwede magtanong. Saan po yung simbahang bato? Doon po, diretso po kayo doon. Doon po sa may... Kakaliwa ako dito? Apo, meron po doon. Diretso po yan. Doon po kayo pupunta sa may ano doon. Doon sa may... Diretso lang niya po yan. Okay. Salamat. Ito daw eh. Tama ba kaya to? Pwede po magtanong. Dito pa papuntang simbahang bato? Okay. Salamat. Ayan. Tama naman yung turo nung babae. Kumbaga second opinion lang para sigurado. Unang kanto kanan, ito. Alright. Dire-diretso na lang siguro to. Dito rin pala yung labas noon kung sakaling dumiretso tayo kanina. Fish pond. Okay lang na pumunta tayo dito ng Monday kasi 24 hours naman tong open. Kumbaga 24/7 open tong lugar na to para sa mga turista, sa mga gustong makarating. Diretso pa siguro, konti pa, 500 meters pa. May ilog. Tabi-tabi po. $170 meters. Yun, simbahang bato. Saan kaya banda yun? Hindi kaya lalakad pa tayo papasok or eto siya, medyo ano pala to, kagubatan pala talaga. Eto, kaangkay naman lang dito guys, talagang mayroong mayroong kumpleto sa sa sign. Ayan hindi ka pala talaga maliligaw dito kung sakaling wala kang mapagtatanungan. May mga arrow sign kung saan papunta. Kaya kung taga Manila ka o saan ka mang probinsya galing at pupunta ka dito, so madali mo na lang matatagpuan. Siguro itong mga nasa likod ko papunta rin doon. What a smell! Amoy farm. Amoy ipot.
Saan kaya papunta yun? Malapit na siguro tayo guys. Rough road na. Sana naman di tayo mabutasan ng gulong. Tanong tayo dito sa bata. To, saan yung simbahan ba to? Diretso. Salamat. Di ba? Alam na alam ng bata. Ah, may ano to, anong meron dito? Ah, ito parking. So may mga parking dito. Diyan pala eh. Ouch. Okay, sige. So iwan na natin yung helmet dito. Safe naman daw. Maglalak na po ako ng kandila, ma'am. Baka gusto niyo magpilit para sa kalilingan niyo po at saka po para sa pamilya. Pag sa pamilya po, Okay. Guys, oh. Simbahan ba to? Ayan, oh. Saan bang way? Ah, doon pala yung daan. Ayan na yun. Simbahan ba to? So, tabi lang pala talaga siya ng mga kabahayan. Mga tindahan. Ayan guys, oh. Simbahang Bato. Ayun siya, parang nga naman siya simbahan, no? Open siya, cove. Open cove. Alright, so uwi na tayo guys. Ikot call kayo saglit. So dati pala tong parang kuweba lang talaga. Ayan, no? (1973) siya inopen. Ginawang simbaha, para talaga siyang simbahan ng araw. So inopen siya
1973. Ayan. Alright, so uwi na tayo guys. Ang oras natin ay 2:55. So ayun. Yun yung simbahang bato mga bossing, o, diba? So kayo na lang ang mag-rate doon sa mga nakikita ninyo sa ayan, may mga madre dito guys, oh. Mga madre. Marami ding mga rider na pumupunta. Ayan, oh. Mga dami pang parating. So ang dami rin ng mga rider na nagsimpuntahan dito guys, oh. Ito. Oh, ayan. Ito na yung mga nakarating dito. So may mga sticker nagdikit dito. So yun, kayo na lang ang bahalang maghusga. At least napuntahan ko siya ng personal. Sa akin okay naman, wala namang masama, wala namang kumbaga wala namang pangit na simbahan o kahit anong klaseng simbahan pa yan. Siyempre maganda yan, depende sa tumitingin, ano? Kaya dun sa mga nagsasabi na yun nga, sa picture lang maganda yung itong simbahan ba to, so opinion nila yon. Okay, so sa reality at nandito ako ngayon, for me is okay lang kasi hindi naman talaga siya, wala siyang ginawa na kumbaga hindi siya itinayo para pagandahin. So hindi nila binago kung ano yung itsura nung kasi nakalagay doon 1972, 73, 74. So yun. Hindi siya ni-renovate, hindi siya ginawang talagang isang simbahan na parang may pinto. Kumbaga para siyang kuweba talaga. So likas. Kumbaga nilinis lang nila. And yun, pinagmukhang simbahan, may nakalagay ng mga bangko, nakita nyo naman. At siguro may nagmimisa rin dito. May mga madre na pumupunta. So nakita nyo kanina may dumating na madre. So yun. Alright, so pauwi na ako guys. Medyo malayo pa ako, Manila pa. Thank you po. Thank you. Alright, so uwi na mga bossing. Oras natin 3:11. Parang ang bilis dumilim dito sa lugar na to. So ayun, anong masasabi niyo mga bossing sa ating pinuntahan ngayong araw? Ang uy, may only ano dito, oh, kaping barako, oh. Ayos to, ah. Only kaping barako. Simbahang bato. So ito yung pinaka matagal ko nang gustong puntahan. Medyo malayo rin siya guys, kasi halos almost 2 hours from Muntinlupa yung biyahe natin. Medyo rough road. Ayan. So yung pala yung simbahang bato mga boss. Maganda naman. Okay nga eh. Very napaka tahimik. Isa siya talagang malaking kuweba. Kung nandun ka sa lugar, mafe-feel mo talaga as a church or yung isang typical na simbahan, kasi dun sa mga inilagay nilang mga bangko na yun nga, feeling ko mayroong misa.
Hindi ko lang alam kung every Sunday. Tapos may mga pumupunta na mga may madre. Pag alis ko may dumating na mga madre. At saka ang ganda nung guys, lugar, kasi napapaligiran din siya ng mga kabahayan. So naaalagaan siya. Sa ngayon meron ako nakita doon mga gumagawa. Hindi ko alam kung siguro mga tauhan din yun doon, no. Siguro mga magdadagdag pa sila ng ilang mga design, no, para maging isang ganap na talagang simbahan. Niisip ko lang kapag umuulan, so papaano? Kasi para siyang biyak na bato na nagkaroon ng hugis sa pinto ng simbahan. So papaano pag nagkaroon ng ulan? Anyway, hindi natin problema. Hindi natin problema kung sakaling magkaroon ng ulan. So yun, sa mga gustong makarating dito sa simbahang bato, Laurel, Batangas, mabilis lang, madali lang siyang mahanap. Hindi kayo maliligaw dahil kompleto ng mga signage kung paano pumunta. Kaya kung pupunta kayo anytime, 24/7 naman sila. Wala ring mga restriction, pwede kang magpalipad ng drone. Walang yung sasabihin na masisira, na bawal. Hindi katulad sa ibang simbahan like Kamay ni Jesus, bawal magpalipad ng drone. Kailangan mo pang kumuha ng permit. Okay naman din yon kasi for safety. Kasi baka nga mayroon kang ma-damage, baka mayroong matamaan na mga tao, kasi napakarami ng tao sa lugar na yon. So hopefully sa mga pupunta, mag-enjoy kayo. At ako, nag-enjoy naman ako. Kasi bukod sa nag-ride ako ng malayo, at least nakita ko siya in person, hindi puro lang sa Facebook, di ba? So good luck sa mga pupunta. At sa mga nagtatanong kung saan yan, yun, madali lang po. Ilagay nyo lang Simbahang Bato, dadalhin na kayo doon. Ilagay nyo sa Waze or sa Google Map, dadalhin na kayo doon sa Simbahang Bato. Alright, so pauwi na ako guys. So dito na lang ako sa may Tagaytay o dito sa may Taal. Dito na lang ako siguro magkakape-kape o magmimerienda. Alright, let's go. Ay, thank you. Alright. Tambay sa Taal.
Alright. 4:12 na mga bossing. Kakatapos. Saan pupunta? Ha? Yes. Vlogger kayo? Oh. Nakabukas yan? Hmm. Oh. Hindi naman. Gusto mo batiin? May ilaw, di ba? May ilaw ba? Hindi Wala. umiilaw siya. Meron? Oh, sige. Shoutout mo yung boyfriend mo. Wala. Wala ba? Ano daw? Wala na kayo pupunta? Pauwi na ako, Manila. Eh? Oo. Muntinlupa. Vlogger kayo, kuya? Ha? Vlogger kayo? Mm. Saan kayo galing? Hindi nga. Ito FB page nyo. Oo nga. Kuya, papalo kita, promise. Ayan oh. Kuya, huwag kang maniwala dyan. Papatayin ka to. Wait lang, kasi titingnan ko lang. Ano ba? Wait lang, di ko, kuya. Pipicture ako, baka makalimutan ko ang pangalan, siyempre. May signal ako. Kuya, totoo yan, kuya. Oo, sige, sige. Picturean mo. Pipicture ako nga. Sama na. Uy, bisa mo, baka mo, picture mo na lang. Ikaw na. Taga- Apple storage na nga. Taga dito ba kayo? Opo. Vamos sa Bernayan. Mm. Gusto niyo punta paligawan, sama niyo muna kami. Gagawin din yun. Tanga ka, ikaw dyan ang... Ano, saan na? Oh. Picturean mo na. At i-subscribe mo ako ah. Uuwi na tayo. Ayan, makikita niyo yung... Ay, wait lang. Tayo, Ayan. dilim. Oh, tabi ka na shutdown! Wait lang. Tatype ko na lang. Ayan, type mo na lang. Ayan ah. Patayin mo na lang ang cellphone. Ano? Official. Tangkas nyo muna daw siya hanggang doon sa may Mm. ano. Oy, huwag ka muna maingay. Sa may... Mali. Yun. Ta? Ayan, okay na. Na-search mo? Alright, uwian na mga bossing. 4:14. So kung 2 oras yung biyahe natin, alas 6 tayo makakarating. Yan lang. After ng bakbakan ng December, so mag-unwind man lang tayo, di ba? Mag-relax muna tayo pansamantala. Libangin naman natin yung ating sarili. I-treat naman natin ng ride. Mas masarap sana mag-ride kung madami. Kaya lang pag mga ganitong araw talaga wala tayong maaaya kasi busy sa trabaho, karamihan. So kakalabas ko lang ng Laurel, Batangas. Andito na ako sa Talisay. Ito yung kanina oh, yung bilihan ng tilapia. Kaya lang wala silang live na tilapia. Tawilis oh. Bangus. Try ko nga yung tilapia dun kung magkano per kilo. Problema kasi wala akong lalagyan eh. Ito tilapia oh. Buhay. Magkano kaya dito? Magkano po yung ganito? 130, same lang. 130, same lang sa ano, sa palengke ng Tinlupa ng ano, ng San Pedro. Parehas lang. Parang lamang lang ng 10 piso, 140 mga ganun. Kaya lang kasi okay sanang bumili dito, ang problema nga lang wala tayong lalagyan. Mabubutas yan dito sa ating ano, top box. So
So sana next time na ride natin marami na. Sana makasama natin yung ating mga tropa. Sarap mag-ride dito guys. Kukunti yung sasakyan, no? Di ba? Napaka napakagandang mag tambay, malamig ang paligid. Ang ganda ng kalsada. First time kong nakarating dito sa Laurel. At dito sa itong Talisay lagi ko nadadaanan pag papunta ng Tanawan. Pero sa Laurel first time ko makarating. Sa sunod next Monday guys, ang tatakbuhin ko naman is Cabiang Tunnel. Hindi ko alam kung anong meron sa Cabiang Tunnel. Bakit parang yung mga rider gustong pumupunta sa Cabiang Tunnel para magpicture. So try ko din next week, next Monday. Susubukan ko. Para ma-experience din natin kung anong mayroon doon. So yung mga pinupuntahan ng ibang mga rider, gusto kong puntahan para mailagay ko yung sarili ko sa kung ano yung pakiramdam na nandun, kung ano yung pakiramdam, bakit gustong gusto nilang nagra-ride doon, di ba? Wala lang, para lang mas ma-feel ko. Kasi pag napapanood ko sa mga social media, parang ang ganda, parang nakaka-relax, di ba? Yung mga ganong feeling ba. Kaya gusto kong ma-experience sa sarili ko para naman ma-feel ko kung talagang ano ba talaga yung feeling nang nandun ka sa lugar na yun. Alright, so next ride natin by Monday. So mga gustong sumama, ayan, pwede tayong magkita-kita doon mga idol ko, mga bossing, para pare-parehas nating ma-experience. Yung mga wala pang experience, Cabiang Tunnel, next week, next Monday, ride tayo mga bossing. Medyo malayo nga lang yun. Siguro estimated time ng biyahe doon is more than 2 hours, more or less 3 hours. Okay ba sa inyo yun mga boss, sa mga gusto sumama? Kayang-kaya natin yan. Ride tayo ng 3 hours, then pahinga na, stay tayo doon ng mga 15 minutes. Sabay uwi. Welcome to Barangay Buko, Talisay, Batangas. I love Buko. Ayun, kitang-kita rin pala dito itong Taal, mas malapit pala dito. Manggagaling ka ng Talisay Road mga bossing, yung sa dinaanan natin kanina, galing ng Tagaytay, ito yung barangay Balas. Pagkanan mo,
Ito yung una nating madadatnan or madadaanan na barangay. Kung di ako nagkakamali, Barangay Balas. Ito oh, Balas Elementary School. Ang dami pang bakanting lote dito guys. Kaya lang hindi ko alam kung magandang mag-invest ng lupa dito kasi 'di ba malapit sa Taal. Eh itong area na to talagang apektado ng Taal.